Mga kabayan, sa wakas, naglabas na ng pahayag at pag-asa itong lead counsel at magiging abogado ni dating Pangulong Duterte na si British lawyer Nicholas Kaufman. Ayon sa abogado, malaki ang pag-asa at mapapawalang sala ang kanyang kliyente at posible rin itong makauwi sa bansa bago pa ang itinakdang petsa ng ICC sa gagawing pagliliti sa September 23, 2025. Naniniwala ang abogado na matapos nilang suriin at pagtagpi-tagpiin ang mga senaryo at mga ebidensya sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, papanigan sila ng ICC sa gagawin nilang mabigat na argumento bago pa ang itinakdang pagdinig. Sa isang ambush interview ng media kahapon kay Atty. Kaufman bago sa dumalaw kay Duterte sa kanyang kulungan sa The Hague, Netherlands, sinabi ng abogado na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya at sisiguruhin niyang maipapanalo ang kaso ni PRRD. Sinabi rin ni Kaufman na wala na talagang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas kaya dapat nang palabasin at pauwiin ng bansa si Duterte at sa Korte ng Pilipinas dapat dinggin ang kanyang mga kaso. I'm not going to comment on that. People say things all the time. It's not my position to debate it. I have a job to do. I'm going to defend the former president to the best of my ability. Once again, it's the judges who decide when to hear that argument. Obviously, I would like it to be heard first of all. I believe that there are compelling arguments and I will seek to persuade the judges, but the people who decide at the end of the day are the judges themselves. It's not my job to presume anything here. I believe that there is a strong argument for the lack of ability to exercise jurisdiction given the Philippines' withdrawal from the Rome Statute. Sa pagpapatuloy ng interview, sinabi ni Kaufman na ilang beses na niyang nakasama ang kanyang magiging katunggali na abogado rin ng ICC na si Karim Khan. Kaya may idea na siya at pamilyar na siya sa abilidad ng magiging kalabang abogado, kung saan ay sinabi ni Kaufman na marami na rin siyang hinawakang kaso na may kaugnayan sa kaso ni PRRD at karamihan dito ay kanyang naipanalo. Dagdag pa niya na matagal na siyang nagtatrabaho sa ICC sa maraming taon bilang prosecutor, kaya tiwala siya at naniniwala na magtatagumpay ang kanilang laban para sa kanyang kliyente na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Did you really work with him in some cases before Well, put it this way, I've never worked with Karim Khan on a case together. I know Karim Khan for many years. He has a similar background to the background that I have. We've been working in international criminal tribunals for many years. I was a former prosecutor, so was he. So we've both worked on both sides of the tennis court, if I can put it that way. My familiarity with Karim Khan goes back many years. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa magandang development na nangyayari sa kaso ni PRRD dyan sa ICC, naniniwala ka ba na anumang oras mula ngayon ay posibleng makauwi na ng bansa ang dating Pangulo dahil sa matinding diskarte at strategy na gagawin ng mga kilala at expert lawyers ng ICC na binuo ng kampo at legal team ni VP Sara Duterte? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Naniniwala ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa kaso ng kanyang kliyente dahil umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute bago pa man sinimulan ang investigasyon. Iginit din ni Kaufman na may compelling argument ang kampo ng mga Duterte na sapat para ipawalang bisa ang kaso bago pa man umabot sa paglilitis. Naniniwala din siyang papanigan sila ng hukom sa pre-trial hearing sa September 23. Binatikos naman ni Kaufman ang pagkakaaresto at mabilis na paglipat kay Duterte sa The Hague, the Netherlands, na tinawag niyang isang kidnapping at extrajudicial rendition dahil hindi ito dinala sa isang hukom sa Pilipinas bago ipadala sa Netherlands. Few minutes lamang na nakakalipas, dumaan sa amin itong lead counsel ni dating Pangulong Duterte na si Nicholas Kaufman at nagbigay siya ng konting mga sagot sa tanong ng media at sinasabi niya dito na meron silang mabigat na argument na kumbaga ipapasa sa ICC
patungkol sa issue ng jurisdiction na paniniwala ni na Kaufman or ng Duterte camp, hindi na member ng ICC ang Pilipinas nang arestuhin itong si dating Pangulong Duterte. Nagpaabot din na pasasalamat ang kanyang kliyente na si dating Pangulong Duterte sa mga taga-suporta dahil alam daw nito yung nangyaring mga pagkilos, mga demonstration, at the same time yung pagpapakita ng pagmamahal at suporta sa kanya during his 80th birthday dito sa labas ng detention center plus iba't ibang panig nga raw ng mundo. Maayos naman daw ang kondisyon ni Digong at nasa high spirit din daw ito. Although siyempre talagang nais pa rin niyang maproseso na itong kaso at may balik nga rin siya sa Pilipinas. Isa rin sa hiling lamang ng kampo ni na Kaufman at the same time ng family members ni dating Pangulong Duterte, talagang iiwasan muna daw nila na mapag-usapan yung judicial process, no? Kumbaga sa atin parang sub judice dito sa issue or sa kaso nga na kinakaharap para nga daw hindi makaapekto sa nangyayaring paglilitis. Although sinasabi din naman ni Kaufman nung tinanong natin kung nakakaapekto ba yung mga demonstrations at mga protests with regard to the case, ang sinasabi naman ni Kaufman, it might affect, kaya nga ayaw daw nila pag-usapan kahit paano yung patungkol na sa proseso ng judiciary, no? So ilan yan sa mga nabigay sa ating sagot at pumasok na, no, sa loob nitong detention center at naka-schedule pala ngayong araw ang abogado ni dating Pangulong Duterte. Ito na nga, mukhang makakabalik na si Pangulong Duterte. Naku po, malupit po ito. Palakpakan tayo. Alam nyo mga kababayan, itong nangyayari ngayon sa Dahig, talaga nga naman sinusubaybayan ng buong mundo. At isa sa sinusubaybayan at laging inaabangan ho ng mga media dito ay yung abogado ho ni Pangulong Duterte na alam mo, ano siya, may pagkamataray siya, pero gusto ko siya. Kasi alam nyo, barado ho yung mga media. Yung mga, alam mo naman yung mga media natin dito, may pagka may pagka pasensya na ho pero ito talaga ang term na dapat itawag sa inyo mga bayaran at gago, 'di ba? Mamaya pag-usapan natin 'yan, meron akong matinding pasabog mamaya na nakita at ipapakita ko at papaliwanag ko sa inyo. Pero bago po yan, ito munang interview ng ilang mga media dito sa abogado ni Pangulong Duterte. At dahil dito sa interview na ito, alam mo na natingin ko maganda talaga ang titulo nitong video natin is Duterte makakabalik na nga. Naku, patay tayo dyan. Naku, ito na. Panoorin natin to at ipapaliwanag natin sa bawat isa kung ano ba yung nangyayari at kung paano binara ng lawyer ni Pangulong Duterte ang mga media. O, palakpakan muna! Obviously, it's always welcome that there are supporters. O, ayan, nilagyan na natin ng subtitle para mas kasi minsan yung kanyang islang medyo may pagka talaga mahirap intindihin, kaya nilagyan na natin ng subtitle. But politics to one side and the judicial process to another side. And the family want me to convey a message that the judicial process must be respected. Ayan, ang ganda ho ito Yung una kasi parang sinasabi dito, reaction niya doon sa nangyayari na mga pagrarally o suporta ng sambayan ng Pilipino, lalo na nung panahon ng birthday niya. At ito nga, ang ganda na sinabi niya dito mismong ang pamilya Duterte ang nagsasabing let's respect the court. Alam nyo, ganyan si Pangulong Duterte, yan ang katangian niya ever since. Always respected the law, di ba? Dahil nga siya ay abogado, dating prosecutor, dating piskal, kaya po siya masyadong marespeto sa batas. At lagi niya nga yan sinasabi, paulit-ulit niya yan kahit nung sa mga rally, di ba? Kasi may mga nagrarally na gusto na ng revolusyon. Sabi niya talaga noon, hindi. Tayo'y sumunod sa batas at atin pong sundan po ang mga batas sa ating bayan. At yan din ang pinapaalala niya ngayon sa mga supporter niya, kasi nakikita talaga ng buong mundo na na dumadami, nagkakaroon talaga ng people power patungkol sa panawagan na pauwi na si Pangulong Duterte. Pero anong paalala ni Kaufman, ni attorney? Sabi niya, ihiwalay natin ang politika at ang mga bagay-bagay dito. At higit sa lahat, ang request ng pamilya Duterte ay
respetuhin natin ang korte, ang batas ng ICC na to. There must be absolutely no interference with the independence of the court. Ayan, no interference. Di ba? With the judges and for all the parties. Every case of the International Criminal Court is always a highly charged case from a political point of view. There are participants in that process. There's the prosecution, there's the defense, and also there are the victims. The victims' counsels will make their submissions in court. Their right to make those submissions must be respected. So I ask everybody to bear that in mind. All the supporters who have demonstrated this huge expression of love, they should also bear that in mind as well. Thank you very much. Yan po kasi yung malaking issue. Ang kulit po kasi ng media dyan, paulit-ulit na sinasabi, ano ba magiging epekto ng malaking rally? Para bagang sinasabi nila na rally kayo ng rally, wala namang epekto yun sa ICC. Kaya nga ginaganyan nila yung mga abogado. Tinanong din nila yan doon sa mukhang ulik ba na abogado ng kabila. Sa tinanong sa kanya kung ano ba epekto niyang rally na yan. Kasi para bagang sinasabi nila, rally kayo na rally, dami-dami nyo, wala namang epekto yun sa ICC. So ganyan nga yung sinasabi dito kay Kaufman. Meron bang epekto yung rally na yan sa ICC? Alam mo naman itong mga media tulol Di ba? Totoo naman Yan ang purpose ng pagtatanong nila Sir, have you filed any motion for the interim release of the former president? Once again, interim release is a complex process. We're considering it and we will file it at the appropriate time. Have you? Once again, huwag ka na makulit, sabi. Sa ano yan komplikadong bagay yan at sa tamang panahon. Sa tamang panahon aanuhin natin yan. You're not yet filing. Have you filed or not yet? I'm not telling you when I'm going to file anything. Gusto ko yun. Like ko yun. Sabi ba naman niya. Kasi inulit pa Tinanong mo na Akala niya siguro, madudulas. Yung mga tipong mapipili. Alam mo kasi sa atin minsan, pasensya na ang tamaan, wag magalit. Ganyan talaga buhay. Yung mga politiko sa atin, kahit yung lalong-lalo na yung si Madam Claire, pag inulit-ulit mo yung tanong, mas lalong maiinis, mapipikon, tapos bibira sa Duterte. Ganon yun Walang kontrol Kita mo talaga mahina ang EQ Diba? Walang kontrol Kaya pagka inulit-ulit mo yung tanong, alam mong madudulas at magagalit ba? Ika nga. Eto, ano sagot niya? I'm not going to tell you. Ulitin natin. Ang sarap nung pakinggan Once again, interim release is a complex process. We're considering it and we will file it at the appropriate time. We will file it at the appropriate time. Ang ibig sabihin, file namin yan sa tamang panahon. Bigla ba naman tanungin pa uli? Have you? You're not yet filing. Have you filed or not yet? I'm not telling you when I'm going to file anything. Palakpakan. Kakasagot ko lang na on appropriate time. Tapos tatanungin mo naman, nag-file ka na? Kailan ka magpa-file? I'm not going to answer that. How about, sir, you were mentioning in one interview that you have is a compelling argument. Ano you have so? No comment. With regard to junking of the case in terms of jurisdiction, can you just give us a little bit about it? I wouldn't use the word junking the case. Junking the case is slang. Slang. Kasi naman yan ang tinatawag nating journalism 101 ng Pilipinas. Yan yung pinagmamalaki ng mga congressman Mga journalist, may standard dyan Mga journalist, magagaling yan Hindi katulad ng mga vlogger yan kita nyo na journalist siya. Anong junking? Junking is a slang. You don't use that to me. Alinaw Ang ganda ng You were mentioning in one interview that you have is a compelling argument with regard to junking of the case in terms of jurisdiction. Can you just give us a little bit about it? I wouldn't use the word junking the case. Junking the case is slang.
What I would say is that the jurisdictional arguments are arguments which have been bandied about for many years now. They've been considered by the Supreme Court in the Philippines. They've even been considered by the International Criminal Court. These Nagigets nyo? So sinasabi niya, yung jurisdiction, applicable yung batas natin sa Supreme Court natin. Okay? Importante yon. Ibig sabihin, kasi bakit niya sinasabi to? The ICC respect the law nung bansa na yon. Laging ganun sila eh. Lagi doon sa kanilang Rome Statute na yan, lagi sinasabi, nire-respeto ko ano yung batas doon sa lugar na yon. Kaya nga niya sinasabi, regarding sa junking of the case, ay sinasabi niya, sa Supreme Court nyo, nire-respeto ang jurisdiction. Kahit dito, nire-respeto rin ang jurisdiction. Ayan o, inulit niya pa inulit niya, sinabi niya pa been bandied about for many years now. They've been considered by the Supreme Court in the Philippines. They've even been considered by the International Criminal Court. Kahit daw sa ICC, yung jurisdiction, malaking bagay yon. If kung meron pa rin jurisdiction yung ICC. Kaya nga sa tingin ko, mukhang mapapaagang mapauwi si Pangulong Duterte sa tamang panahon, ika nga nito. Kasi ang inabangan ng iba, yung September, yung pagdating dun sa parang presenta ng case. Ang dating nito ni Kaufman, sinasabi niya na may timing. Tinatimingan nila doon sa pag-junk ng case. Bakit? Kasi nga, naniniwala siya na merong jurisdiction na issue pa kung ito ba ay dapat dinggin dito dahil nga wala ng jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Yun din ang sinasabi niya. Okay? Kaya lang, siyempre, mga abogado dito sa Pilipinas, lalo na yung nasa Malacanang, masyadong nagmamagaling. Ito ho, nag-work po itong si Kaufman, hindi lamang po sa pagiging defense lawyer, naging prosecutor din po siya ng ICC. Matagal na po siya nagtatrabaho sa ICC. Ibig sabihin po mga kababayan, mas may alam to kaysa dun sa mga gunggong na abogado natin sa Pilipinas na alam naman nating anti-Duterte lang. Di ba po? These are still valid live arguments and they will be argued in court at the right time. Attorney Kaufman, have you completely formed the defense team for former President Duterte? Is it a complete team now? Yes, we're putting the final touches to it. How many are still? Are you waiting for another lawyer to be added? We heard that there's still one more slot. Once again, I'm putting the final touches to the defense. Ang kulit talaga ng mga ng mga lawyer, ng mga media, no? Natawa tuloy siya eh. Kasi sinabi na nga, I'm putting up with the team, inaayos ko na yung team. Tapos biglang hihirit pa. So may kulang pa kayong isa. Kailan pa aayusin yung isa? Once again, I'm doing the final touches. Ang kulit mo eh, paulit-ulit. Yung mga media na ito, nakatikim tuloy kayo. Okay, so the final touches. Mr. Kaufman, from an ethical point of view, because the former President Duterte publicly made a statement about relating the killing of the Jews to his war on drugs. Can you comment on that? Ito, condescending naman yung tanong. Buti na lang ito sagot ni buti matalino ito, hindi katulad to ng mga media-midyahan natin sa Pilipinas. Ito pakingge. I'm not going to comment on that. People say things all the time. It's not my position to debate it. I have a job to do. I'm going to defend the former president to the best of my ability. Attorney Kaufman, is there any chance for former President Duterte to have his case dismissed on a jurisdictional issue? Uulitin na naman. Paulit-ulit na yung tanong. Tanga ba kayong mga media? Alam mo, ako nahihiya. Sa totoo lang, ako nahihiya para sa inyo. Kasasagot lang kanina, uulitin mo na naman tanong. Hindi, parang ang dating, hindi ka marunong umintindi. Bobo ka ba? Ganun ang dating eh. Bobo ka? Before the confirmation hearing in September. Once again, it's the judges who decide when to hear that argument. Obviously, I would like it to be heard first of all.
I believe that there are compelling arguments, and I will seek to persuade the judges. But the people who decide at the end of the day are the judges themselves. It's not my job to presume anything here. I believe that there is a strong argument for the lack of ability to exercise jurisdiction given the Philippines' withdrawal from the Rome Statute. I hope that the judges will accept my submission. They might decide, obviously, that they don't want to hear it at the earlier stages. They might want to combine it with the confirmation hearing itself. I hope that will not happen, but once again, it's not my position now to presume anything. Ayan, Alina, ang ganda ng sagot niya eh. Yun talaga ay aming hihingin. Okay? But I respect the judges kung kailan nila gustong pakinggan yung argument namin. Actually, ang sinasabi niya nga dito, baka isabay na doon sa confirmation hearing. Ayan, oh. Kaya lang, sana, wini-wish niya, Itself. I hope that will not happen, but I hope that will not happen na ididinggin ng etong court ng ICC o ng judge ng ICC. Sana agahan. Pero syempre, nirerespeto niya yung desisyon nung korte. Okay? Malinaw ho ang sinasabi niya diyan. Okay? Para kasi alam mo, very professional. Hindi katulad nung babaeng mukhang ulikba doon sa tumutugis kay Pangulong Duterte, yung nagpo-prosecute kay Pangulong Duterte, yung komunista, yun. Abogadong, ewan ko, hindi marunong sa lengguwahe nila. once again, it's not my position now to presume anything. I just make my submissions in court, and the judges will decide. Yeah, Attorney Kaufman, you received the documentary evidences submitted by the prosecutor's office. Are they Tingnan mo ito. Ito kasi alam mo natatawa ako kasi pinanood ko rin yung mga interview nun ni Ulikba eh. Hindi ko na lang babanggitin kung sino yung Ulikba. Siya, ang hiling niya mag-discuss ng issue o pagdating sa mga evidence, ang hiling niya i-discuss, binabanggit niya yung dami ng tao na napatay, ilang cases. Eto, tingnan niyo yung sagot niya ha. Nung tinanong siya tungkol doon sa evidence na pinresenta sa kanila, tingnan niyo yung sagot niya. expunable evidences that you think The disclosure process is confidential, and I'm not going to disclose anything about it. Palakbakan. Yan ang mga gusto kong banat eh. Di ba? Akala ko, ang mataray na abogado eh, si Panelo. May mas mataray na pala sa kanila. Ito talagang, it's confidential. I will not discuss it. Boom, kunana. Di ba? Ay, sus. Sir, sorry to reiterate the question. Sorry to reiterate. Uulitin pa talaga. Alam mo, eto ha mga kababayan, naano ko ito eh, natutunan ko ito sa mga ilang abogadong kaibigan ko at pati na rin sa akin tatay. When you argue in the court, hindi mo yan sasabihin. Ito yung diskarte ko. Ito yung diskarte natin ha. Keep quiet. Shut up. Di ba? Pagdating sa court, doon kayo maglalabanan eh. Ano yung argument mo? Pag sinabi mo na kaagad, makakapag-prepare na kaagad yung kalaban ng counter-argument doon sa argument mo. So you will not tell it. Kasi nga, taktika mo yun eh. And you've talked with the family of former President Rodrigo Duterte and including the visits. Are you also assisting with the visits of different family members? As I said, it's the job of any counsel at the International Criminal Court not just to handle the legal side of things, but also the humanitarian side of things. And it's a right to receive visits from immediate family members. Ayan. So, yun din. Nilalakad din niya yung siguro yung application na lahat siya din ang sabi hindi nga lang yung legal issue sa court, pati yung mga ina-assist kung paano kasi tandaan niyo abogado yan, sila ho may alam, especially to. Kaya nga, kasi meron mga nagsasabi bakit hindi kinuha si Roque, hindi kinuha yung mga magagaling nating abogado. Iba po kasi ang batas natin, iba rin po yung patakaran doon. Eto, matagal na doon. Eto, nagtrabaho na doon. At madami na siyang hinandle na cases. So alam niya na po yung paano ba dadalaw ang pamilya, paano ba makakapunta yung mga dapat makapunta. Siya ho ang may alam. Yun ang rason doon. At yan nga yung parte niya. Kaya nagpapasalamat tayo sa kanyang effort.
Thank you very much, Mr. Attorney Kaufman. Did you really work with him in some cases before Well, became? put it this way, I've never worked with Karim Khan on a case together. I know Karim Khan for many years. He has a similar background to the background that I have. We've been working in international criminal tribunals for many years. I was a former prosecutor, so was he. So we've both worked on both sides of the tennis court, if I can put it that way. My familiarity with Karim Khan goes back many years. So, familiar daw siya dito doon sa prosecutor. Matagal na nakipagtrabaho sa kanya ito. I respect him. I hope that he will be fair. I have no reason to doubt that he will be extremely fair in this process. And as I said, I look forward to working opposite him in the courtroom. Attorney Kaufman, you're one of the few people who have seen former President Duterte. You get to visit him. How is Duterte yun ha. Mali yung caption. he health-wise and, physically and emotionally? Well, as I said, he's in good spirits, and I will keep on saying that because he is in good spirits. Obviously, he's 80 years old, and with all the accompanying medical issues that accompany someone who's 80 years old, and it's not easy to get adjusted to the life in UN detention or ICC detention. So those are the only challenges that he's facing at the moment. Okay. Is there any word from President Duterte that he is requesting from you? Everything that I've said regarding the need to respect the judicial process is something that I know that he endorses fully. Okay, thank you very much. I've got to go in now.